Hello po. Ha? O, Atty. Tang, mandito na naman tayo, ha? Merry Christmas. O, Paskong Pasko. Bilang regalo ko po sa inyo. Okay? Congratulations sa atin. Lahat tayo. 100,000 subscribers. Yeah! Woo! Small victory. Small milestone from above. Ha? Salamat sa lahat ng mga taga-suporta, sa lahat ng mga nangiinis, sa mga lahat ng mga nambabash. Oh, para sa inyo to. Pero hindi na yan ang pag-uusapan natin. Okay, yung mga 100,000 natin, salamat, sana tuloy-tuloy pa dumami yan. Okay, pero dito na tayo sa topic talaga natin. Oh, yung pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, ano pa ba? Hindi yung kaso mo. Kahit Christmas ngayon, nandito kami, sakita nyo naman, oh, pakaginong likod, di ba? Oh, malamig talaga. Ganun ba? Kailangan lagi pa rin tayong may matututunan. Oh, wala tayong content na walang matututunan. Okay, lahat ng content natin, meron tayong matututunan, ha? Meron akong vlog na Plea of Not Guilty. Oh, napanood nyo na ba yan? Oh, dapat napanood nyo na yan. Kasi ito yung yung counterpart niyang vlog na yan, ito. Okay? Kasi sinasabi natin dyan sa vlog na yan na anong mangyayari pagka nag-plea of not guilty yung accused during arraignment. Anong nangyayari? Okay? Di ba sinasabi natin doon, pag not guilty plea ang akusado, sunod dyan, trial na. Pero, attorney, pwede bang not guilty plea yung akusado pero hindi na nag-trial? Pwede ba yun? Pwede. Siyempre, nga hindi-discuss natin. Gagawin ba natin itong content na to? Hindi pwede. Okay, ngayon, pag sinabi natin na not guilty plea si accused, hindi natin sinasabing hindi na siya guilty, ha? O, sinasabi ko na sa inyo, pag sa arraignment ito eh. Diba? Inaamin mo ba? Pag sinabi niyang not guilty po, di ko po inaamin, hindi pa ibig sabihin na acquitted siya, hindi pa yan yun. Baka excited ka na naman. O, ang sinasabi natin dito, hindi niya inaamin yung inaakusa sa kanya. So, sa unang vlog, sinabi natin, ang kasunod niyan, magta-trial na. Dito, hindi naman ito secret. O, nasa mga iba-ibang vlogs ko na to. Pero, para lang maintindihan ninyo, aba, pwede palang hindi na mag-trial kahit na not guilty plea yung accused. O, kasi, ang normal is, pag sinabi ni accused na not guilty, okay, laban na. Ibig sabihin, lalabanan niya yung akusasyon sa kanya. Trial na. O, di ba? Labanan na yan. Labasan na ng ebidensya yan. Hindi labasan ng baho. Labasan ng ebidensya. O, diyan ka magaling eh. Maglabas ng baho ng kapwa mo, pero sarili mo, hindi mo tinitignan. Sarili mong bakuran, hindi mo tinitignan, hindi mo nililinis. O, pero yung mga kapitbahay mo, panay ang puna mo, panay ang paninismis mo, panay ang paninira mo, di ba? Eto, dito, kahit na not guilty plea yung accused, aba, wala nang, hindi na magta-trial. O, paano nangyayari yun, attorney? Paano? Hindi na secret yan, okay? O, share natin. Meron akong 4 na alam na basic. Okay, 4 na basic. Ha? Hindi ko alam kung meron pang iba, pero itong 4 na to, nakabase ito sa experience ko. Oh, sa aking mumunting experience. Ha? Una, kapag nag-plea bargain ang akusado. Oh, baka may mga magre-react dyan, i-discuss natin mamaya. Pangalawa, kapag nag-areglo. Pag nag-areglo. Oh, kaya panoorin niyo yung mga vlog natin dyan, ha? O kaya, kung napanood niyo ba yung Speedy, the most underrated vlog, the most underrated topic. Yung Speedy na yan. At ang pang-4, eto. Nagkaroon ng quashal. Motion to quash. Hindi motion to squash. Hindi pumpkin yan. Motion to quash. Okay? 4 yan, 4 na basic. Meron pa akong isang idadagdag mamaya, panghuli, panggulat, okay? Pang-5, ha? So, isa-isahin natin. Unahin natin yung sinasabi natin na plea bargain. Ngayon, wag mong maitanong-tanong sa akin na, attorney, paano ko nag-plea of guilty na? Pag-uusapan nga natin dito, plea of not guilty eh. Tapos hindi na magta-trial eh. Wag mo na akong itanong kung siya, umami na siya, nag-plea of guilty na siya. Wag mo natin pag-usapan yan. Unahin natin yung
nag-plea bargain. Ngayon, baka magre-react ka. Attorney, di ba pag nag-plea bargain, di ba umaamin siya? Di ba inaamin niya na yung kaso? Kaya hindi na nagtatrial kasi umaamin na siya eh. Oo nga. Oo. Pero relax ka lang. Tandaan mo na sa plea bargain, sa discussion natin ng plea bargain, ang inaamin niya, ibang kaso, mas mababang kaso. Naalala nyo na, nakalimutan nyo na. Naalala nyo na. Nakalimutan nyo na ba? O hindi ka pa nanonood. Yung mga vlog ko na about sa plea bargain, panoorin mo. Lalo-lalo na doon sa drugs case, sa 511. Tandaan ninyo na, pag nagpi-plea bargain, yung accused, ang inaamin niya is, hindi yung kasong naka-charge sa information. O, attorney, ano yung information? Panoorin mo itong information kung ano yan. Ang inaamin ng akusado, hindi yung talaga, hindi yung kasong china-charge sa kanya. Okay? Hindi siya umaamin dun. Nagpi-plea of not guilty siya dun. Hindi ako dyan guilty. Okay? Hindi dyan. Aamin ako sa ibang kaso, sa mas mababang kaso. Oh, yan. Tapos, katambal na niya yung mga probation, etc. Panoorin nyo na lang. Okay? So, in essence, not guilty plea siya dun sa charges sa kanya. Pero, oo, tama ka. Umamin siya, hindi sa kasong nasa information, kundi yung kasong mas mababa dun sa inaakusa sa kanya sa information. Baka nalilito ka. Ang kaso sa'yo, kunyari ikaw ha. Ang kaso sa'yo, sa information, ang charges sa'yo ng estado, ang sinampa sa'yong kaso, ang inaakusa sa'yo, murder. Okay? Pagdating ng arraignment, nag-ano ka dun? Magpi-plea of guilty ka, hindi sa murder. Sasabihin mo, hindi po ako guilty dyan sa murder. Aamin ako, magpi-plea of guilty ako sa homicide, mas mababang kaso. O, yung sa mga drugs case, mga 511 na yan, o. Diba? Panoorin nyo itong 511, hindi ko na di-discuss dito. Para manood kayo, para magtyaga ka. For example, ang kinaso sa'yo, qualified theft. Qualified theft. Nasa information, qualified theft, worth, ganyan. 300,000, 50,000, 1 million, qualified theft, pag nanakaw. Oh. Qualified. Hindi po ako aamin sa qualified theft. Not guilty ako dyan. Oh, not guilty siya. Pero aamin ako sa mas mababang kaso. Which is, ano physical injury? Theft. Oh, hindi qualified. Hindi ako aamin sa qualified theft, aamin ako sa theft. Mas mababang kaso, diyan ako aamin. Pero yung sa qualified na mas mataas, mas mabigat, hindi ako aamin diyan. Oh, di ba? Ano ngayon ang effect? Anong effect pag nag-plea of not guilty na siya sa kaso sa charges, pero umamin na siya doon sa mas mababa? Anong effect nun? Wala nang trial kasi umamin ka na eh. Meron ka ng kasong inamin eh. O, sisintensyahan ka na ngayon ni judge. Okay? Malinaw tayo dyan, ha? Hey! O, next, number 2. Ano yung susunod? Yung sunod, areglo. Ano ba nangyayari sa areglo? Ano ba yung pinaliwanag ko dito sa mga vlog ko na to? Yan. Areglo, mediation, JDR, or yung nagkaroon ng desistance. Ayan, mga ganyan. Yung pag-aatras ng kaso. Bago kasi kayo iset sa mediation, bago kayo dalhin ni judge sa mediation, sinabi ko na yun sa vlog, kailangan mag-arraignment muna si accused. Okay? Hindi kayo pwedeng mediation muna bago mag-arraignment. Hindi pwede. Hindi pwedeng utusan ni judge na accused o sige, mag-mediation muna kayo bago tayo mag-arraignment. Bakit? Kasi yung mga mediation na yan, yung mga JDR na yan, di ba, ano ba sabi ko? Part ng pre-trial. Okay? Parte ng pre-trial yan. So, ano ba nauna? Pre-trial o arraignment? O, di ba, arraignment muna? Di ba? So, pag na-arraign na si accused, syempre, sasabihin niya po, not guilty po, Your Honor. Not guilty po. Okay, sige. During pre-trial, okay, may mga judges na, ito, sinasabi ko sa inyo, may mga korte na, sige, before we proceed to pre-trial, I will first bring you to mediation. Bago tayo magtuloy sa pre-trial, bago tayo magsimula sa pre-trial, mediation muna kayo. O, may mga judge na ganyan, may mga korte na ganyan. Meron naman, sige, mag-start muna tayo, preliminary conference muna tayo,
Oh, ano ba yung nangyayari sa pre-trial? Panoorin nyo na lang yung vlog. Tapos sasabihin ni Judge, okay, bago natin i-terminate yung pre-trial, bago matapos ang pre-trial, mediation muna kayo. Okay? Pero take note, hindi lahat ng kaso nadadala sa mediation. Hindi lahat ng kaso pwedeng mag-mediation. Hindi lahat ng kaso pwedeng mag-JDR. Ano yun, attorney? Panoorin nyo na lang yung vlog. O kaya, pagkatapos ng arraignment, meron na palang pagkakasundo. Okay, meron na palang pag-aatras, may desistance na pala, may compromise na pala. Okay? So, nagsabi si accused during arraignment na plea of not guilty, pero ano, hindi na magta-trial. Bakit? Kasi dismiss na eh. Diba? Nagkasundo na, nag-areglo na. Okay, malinaw tayo dyan, ha? Kaya sinasabi natin, pwedeng nag-plea of not guilty si accused, pero, hindi na magta-trial. Kasi dahil nagkasundo na. Yung kanina, yung sa number 1, nag-plea of not guilty, hindi na nag-trial. Bakit? Umamin na si accused eh. Di ba? Malinaw? Wala nang trial. Hindi na umabot dun sa labasan ng mga ebidensya. Ano yung pangatlo? Di ba sabi ko, speedy? Underrated yan. Hindi masyadong pinapanood yan. Ang konti nang nanonood yan. Pero hindi nila alam. Ang dami nagtatanong sa akin yan. Attorney, paano kung... Panoorin nyo yung vlog na yan. Hindi ko na i-explain dito. Pero dyan, makikita nyo, nag-plea of not guilty si accused. Pero hindi na talaga umabot sa trial. Bakit? Panoorin nyo yung vlog na dismissal. At saka yung speedy, syempre. At saka yung bagong vlog natin na provisional dismissal. Andyan ang explanation kung bakit hindi na nag-trial. At saka yung huling-huli, ano yung panghuli, pang-apat? Ano yung panghuling-huli? Sige. Squash. Motion to quash. Panoorin nyo yung may vlog na tayo dyan. Hindi na natin pahabain. Pero dyan kasi, halimbawa, nagsabi si accused na, okay, plea of not guilty siya, pero nag-file yung abogado niya ng motion to quash dahil merong mga grounds. Kunyari, pasok sa mga grounds. Dismiss ang kaso. Kahit hindi pa nagda-trial. Pero nag-plea of not guilty muna siya. Okay? Attorney, sabi mo doon sa motion to quash, pwedeng nag-motion to quash before arraignment. Bago mag-arraignment. Oo nga. Pero merong mga grounds ng motion to quash na kahit tapos na mag-arraignment, pwede mo pang i-file. O pwede pang ma-dismiss. Pwede pang ma-quash ang kaso. Yun ang sinasabi ko. Ikaw masyado ka naman stricto. Ano yung huling-huli? Ano yung last? Okay. Ito, surprise to. Attorney? Ito, nagkaroon ng partial na trial. Partial. Hindi yung partial na hindi yung may pinapanigan si judge. Ibig sabihin, kumalahating trial. Pero hindi nag-full-blown trial. Asan nangyayari yan? Nag-plea of not guilty pero nagkaroon lang ng kalahating trial lang. Hindi nag-full-blown. Hindi natapos. Demurrer to evidence. Demurrer. Bakit, attorney? Hindi ba nagpresenta nga ng ebidensya nga yung complainant? Nga, kaya nga sabi natin partial lang. Kalahating trial lang. Hindi nag-full-blown. Kasi pag sinabi natin full-blown trial, pati yung akusado, naglabas siya ng ebidensya niya. Right? Pero dito, sa demurrer, nag-plea of not guilty, pero nag-trial, kalahati lang, complainant lang. Yung prosecution lang ang naglabas ng ebidensya. Tapos, pag nag-grant yung demurrer, dismiss na, hindi nag-full-blown trial. So, I hope naintindihan niyo, okay? Na pagka nag-plea of not guilty si accused, may pwedeng mangyari na hindi na mag-proceed sa trial. Okay? Or pwedeng mangyari na hindi na magkakaroon ng full-blown trial. Alright? So, marami pong salamat, Salamat po sa pakikinig. Merry Christmas. God bless. Happy New Year. Sana sa New Year maging masaya kayo, mag-enjoy lang kayo. Magbago na kayo sa inyong mga masasamang ugali. ang paninira ninyo sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, Tingnan niyo muna ang inyong mga sarili sa salamin. God bless po, Ciao!